Good morning po again mga ka-shoppers. Happy Tuesday po. It's August 22 for today. Magandang umaga po sa lahat ng mga ka-shoppers natin. So shoutout po sa lahat ng mga shoppers natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So share natin yung ating morning sessions po para po makapaghatid at makapagbigay tayo ng magandang mensahe sa lahat ng mga kababayan natin na nakasubaybay sa programa natin dito kay EMS. So magandang umaga po sa iba't ibang lugar sa buong mundo, mga ka-shoppers. So salamat po sa Diyos sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa programa natin dito kay EMS. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpaparami ng ating consumers all over the country, mga ka-shoppers. Kaya very exciting po. Ang dami po nating mga meeting and schedule, mga ka-shoppers. At may mga members din tayo at may mga iba't ibang grupo at leaders na nakikipag-meeting sa atin, video conferencing. At salamat po sa Diyos at nagustuhan nila yung programa natin na malaking tulong po ito sa atin sa pag-unlad ng ating kabuhayan, mga ka-shoppers. Talaga ng mga nakaka-excite ng ating programa dito kay EMS. So ang maganda po sa bawat isa, lagi po tayong magpapaalala. So isa po sa mga dapat nating maintindihan at maunawaan dito kay EMS sa ating ibinabahagi na programa. Okay? So yun po. Yun yung lang gusto natin na maintindihan ng bawat isa. Okay, kung paano mapalakas, paano maparami yung members natin, yung community sa iba't ibang lugar. Kailangan po consistent, mga ka-shoppers. Kailangan po tuloy-tuloy tayo. Okay, so hanggat hindi nyo po nakikita yung 5 active na members kagaya mo na magduduplicate sa inyo para lalong dumami yung grupo po ninyo in your team, kaya huwag kayong titigil, huwag kayong hihinto, mga ka-shoppers, kasi yan po yung pinakasusi, pinakasikreto para lalo tayong lumawak at dumami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, mga ka-shoppers. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-duplicate ng mga ka-shoppers po natin. Kasi doon po nakasalalay sa atin yan, yung pagdami ng ating member, mga ka-shoppers. Yun yung ating gustong may bahagi. Ngayon, ang maganda po nito, marami po tayong mga nakaambang mga schedules, mga meetings. Kaya sinisikap na po natin na ayusin po yung ating EMS Training Academy, mga ka-shoppers. Kasi with that, dito natin mauunawaan, maintindihan yung lalim ng kabuuang konsepto na meron tayo kay EMS, mga ka-shoppers. So lagi nating susubaybayan yan. So ang importante lang, yung mga team members nyo po, ugaliin natin. So before 9, yung schedules po natin. So para at least nakapagsimula tayo ng on time, papracticein po natin yan lahat, mga ka-shoppers. Then ma-maximize po natin hanggang 10 kasi may mga naka-planning na schedules po tayo ahead of time. So magdo-domino effect po kasi yan pag hindi tayo nakapag-umpisa on time. So we will value our time, our schedule, lahat tayo mga ka-shoppers. So napaka-importante yan, yung punctuality of time, okay? Para at least mas lalo nating maintindihan yung platform po natin kay EMS. Kaya doon pa lang po yung disiplina sa pag-organize, yung disiplina sa mga meeting, sa mga schedule. Okay, kasi siyempre, mga experience natin yan na matagal na panahon. So ngayon, kung may mga ganyan tayong mga experience, kagaya po natin, ako, particular, kasi talaga namang sa schedule, minsan talaga nagkakaproblema. May nalilate, hindi nakapag-prepare ng maaga, something like that. So, what important is, so sasanayin po natin kay EMS. Okay? So dito natin practicein yung pagbibigay importansya sa mga oras. Kaya nga po yung sineset namin na
attendance. Okay? Yung kine-create natin na module tsaka yung system for the monitoring attendance po ng pag-attend ng mga presentations po natin yon. Ilalagay po natin yon. So kasi mas maganda kasi yung maka-attend tayo na paumpisahan po natin. Okay? Sa umpisa. Kasi kung hindi rin naman natin mauumpisahan sa umpisa po yung ating pakikinig hanggang sa dulo. Okay, kasi uulitin ho natin yan eh. Mas maganda yung re-reviewin natin, pero kaya natin i-review is para mas lalo nating maintindihan, maunawaan yung napag-usapan ng mga topic. Kaya pag naumpisahan po natin, mas maganda po. So, mas maganda kasi yung buong segment, di ba parang sa pinikula lang yan eh. So, pag nanood ka, minsan may part 1. Minsan pag hindi mo natapos, may part 2 eh. So ngayon, kaya lang pag pinanood mo yung part 2, hindi mo nasimulan yung part 1, minsan hindi ka makarelate, hindi mo masundan. Di ba mga ka-shopper? So, ganun din sa atin, sa business natin. So, marami tayong mga bagay-bagay na tutuklasin, okay, i-discover, i-improve, i-develop sa atin, sa bawat isa. Papraktisin po natin yan kasi lalong-lalo na lumalaki yung tayo, dumadami tayo, kailangan meron tayong proper communication, proper scheduling. Okay, importante kasi yun eh, yung organizing properly. So dapat po well-organized tayo bawat isa. Okay? So nandyan naman yung communications. Andyan ang mga internet communications, andyan ang text, andyan ang chat, andyan ang mga iba't ibang means of communications po, andyan ang tawag. Yan. So yun yung gusto natin na ma-impart to everyone para maging productive po tayo. Okay? Kasi we need to get a result, a better result for everyone. Kasi ang goal natin dito, ang pinaka-target natin dito is to fight war against poverty. So how we can fight war against poverty? Kung sa simpleng oras lang ay hindi ho natin mabigyan ng importansya. So napaka-importante po ng oras sa mga iba't ibang bagay, sa mga iba't ibang activity, kung hindi rin naman natin siya maunawaan. So, we need to maximize yung 24 hours na meron po tayo. Okay? So, kaya lang, before you set your time, before you plan ahead, okay? So, before na mahimay-himay mo yung mga schedules mo, yung mga activities mo, before ka mag-set ng mga schedules, mga ka-shopper, something like that. Okay? So, unang-una, ano ba talaga yung target goal mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung gusto mong marating? Gusto mong achieve? Di po ba? Lahat naman kasi tayo mayroong financial goal. Meron tayong financial target. So, kasi everyday, meron tayong expenses. Everyday, meron tayong mga gastos talaga na regular mga ka-shopper. Ngayon, since meron tayong regular expenses, tapos meron mga unexpected expenses, so mga unforeseen expenses, mga hindi naka-scheduled expenses, mga biglaan. So minsan nagugulat ka na lang. You don't know where you're going to get your budget allocations with that. So ngayon, ang maganda dyan, dapat yung ginagawa natin, yung mga activities natin, yung mga schedules natin, mga shoppers, at yung wino-workout natin, yung tinatrabaho natin. Okay? So yung wino-workout po natin, yung ating tinatrabaho para kumita ho tayo ng malaki, kailangan clear sa atin yan. Kailangan malinaw sa atin yan. Kailangan naunawaan natin yan mga ka-shoppers. So, nanguna, in EMS, you need to understand deeper. Okay, paano ba tayo kikita sa platform po natin? Kasi yan yung pinaka-basic principle para magbigay sa iyo ng eagerness. 'Di ba? Magbigay sa iyo ng perseverance, something like that. So, yung energy mo, yung excitement level mo, yung kusang galaw mo, yun yung magbibigay sa iyo ng initiative. Okay, yung kusa. Yung energy.
yung directions, yung goal mo, yung target mo. Yan. So, kailangan malinaw yan, mga ka-shoppers. Dapat clear sa atin yan. Ngayon, magkano ba talaga yung target income? So, let's be specific doon sa yung daily expenses. Dapat meron tayong period of time na, di ba ngayon, mag-uumpisa pa lang tayo kay EMS. So, it's August 22. So, ilang buwan? 2 months, 60 days, 90 days. So, mag-goal tayo, magta-target tayo. Magkano yung target mo na gusto mong kitain? So, yun yung importante na dapat maintindihan natin. So, magandang yun yung mga mapag-usapan natin every 9 a.m. yung ating EMS talk show. So, we will be more specific. Kaya, we encourage everyone na pagdating doon sa training natin, okay? So, ito, special, EMS talk show kasi ito, mga different topics na pinag-uusapan natin. Pero, isabay na rin natin sa schedule ng 9 a.m. yung mga training natin. So, importante kasi, we need to follow the system. Kailangan may system na sinusunod. Kailangan may pattern na sinusunod. Kailangan lahat tayo susunod. Meron tayong directions na dinadaanan yung system na i-implement natin. So, importante dapat tayo ay equipped. Tayo po ay knowledgeable. Tayo po ay trained. So, yung natutunan natin, yun din yung matutunan ng mga magiging members natin. Kasi we will create a big group of consumers. So, particularly po doon sa mga leaders natin. Sa mga shoppers natin and member. So, ini-encourage namin kayo na to participate every 9 a.m. sa mga ganitong topic, sa mga ganitong sessions natin. Kasi kung hindi tayo magsisynchronize ng time, tapos kanya-kanya tayo na activity, kanya-kanya tayo na schedule, kumbaga hindi natin mabigyan ng sabay-sabay na oras. Kumbaga, mas maganda kasi yung collective and concerted effort. Ibig sabihin, synchronize tayo mga ka-shoppers. Kung tayo ay synchronize, tayo ay yan. Kung tayo ay synchronize, tayo ay sabay-sabay at ibig sabihin isang galawan yung pwersa. Kasi mas malakas yung pwersa, mas malakas yung power, mas malakas yung energy, mas magaan yung exert mo na effort kung lahat may participations. Kumbaga tulong-tulong yan. Ang isang bagay na gagawa ng magaan kung bawat isa may bahagi. So, yung bahagi na yan, yun yung dapat na maintindihan. Ngayon, kaya ka nag-create ng isang malaking organizations ng grupo. Okay? Kasi para mas magaan nating ma-achieve yung bawat isa. So, ibig sabihin, meron niyang tinatawag na halimbawa, yung isang mabigat na bagay, bibit-bit. Pag mag-isa ka lang, mabigat yung isang lamesa o isang bagay. Pero pag dalawa kayo, medyo magaan. Gumagaan Lalo na kung 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo, something like that. So, lahat naman magbe-benefit doon. Bakit you're not exerting more effort, nagagamit mo pa yung energy mo sa ibang activity, sa ibang bagay. So, yun yung nagagawa ng teamwork. Yun yung nagagawa ng grupo. So, kasi sabi nga, no man is an island. Di naman pwedeng laging mag-isa ka lang. So, kailangan lagi kang may ka-team, may kasama. Depende yun sa mga activity natin na gagawin. Okay? So, ang mangyayari, para mas lumakas yung team, yung individual, yung personality, dapat madisiplina mga ka-shoppers.
tayo yon. Ako, ikaw, sila, lahat tayo. So, kailangan madisiplina natin yung sarili natin. So, napaka-importante talaga nun. Kaya, meron tayong mga ganitong usapin, may ganito tayong mga topic, mga ka-shoppers. Kasi, sabi nga, kaya yan, meron akong napakinggan na isang speaker. Kumbaga sabi niya, huwag mong tingnan yung personalidad ng isang tao. Ang tingnan mo daw at pakinggan mo yung itinatawid niya ng magandang mensahe. Kumbaga, sabi nga, sa isang piling ng prutas, meron talaga doon may sira may hindi maganda, may hindi ka gusto. Pero ginagawa mo, yung mga pinipitas mo ng mga prutas, talagang yung magaganda lang ang kinukuha mo. Tapos yung pangit, yung sira na, yung bulok na, yung hindi mga pakinabangan, inaalis mo, tinatanggal mo. Ibig sabihin, kinukuha mo yung mapapakinabangan. Tama ba mga ka-shoppers? Halimbawa, sa isang gulay din, nagpipitas ka ng tangkay. Yung alam mong pwede pang isama doon sa sahog ng gulay, talagang pinipitas mo pero yung alam mo ng sira na, tinatanggal mo, tinatabi mo, tinatapon mo na something like that. So, doon din sa mga character traits kasi we are dealing with a different people, we are dealing with a different era. Okay? Kasi all ages yan Simula bata, binata, may edad na, nagkaasawa na, matandang matanda. So, iba-ibang era yan Meron tayong makakasalamuhan na 90s, may 80s pa nga may 70s, di ba? May 20s. Sabi-sabihin, yung iba dyan, mga millennial na technology, yung iba naman mga senior na. So, yung iba naman dyan, may mga ugali naman na tayo yung mag-a-adjust. Kasi yung kakausapin mo kasi ng mga tao, merong tao na fast learner. So, uunawahin natin kung yung character ba ng tao na to ay fast learner. Ano yan Isang sabi mo lang naunawaan na kagad, naintindihan na kasi attentive. Meron naman tao na attentive naman, talagang discuss ka ng discuss, pero hindi niya kagad na pick up yung point mo, yung sinasabi mo. Okay? May mga slow learner talaga. Pero paulit-ulit mo silang sabihan, bigyan ng instructions. The second time they heard your instructions, your message, okay? Unti-unti naman nilang naintindihan. At lalo pa nga minsan, nagsisink in Kumbaga, pag na-digest nila, nare-rating Meron naman tao, ang bilis mag-pick up, naintindihan kagad. Pero hindi naman ganun talaga naunawaan ng malalim. Kaya minsan, sa susunod na mga activity, nakalimutan na. Kasi hindi naman ganun talaga kahalaga naintindihan or kaya isinapuso yung binigay mong instructions. So yun, nakaka-guilty rin kasi minsan sa sarili natin mga ganun So kaya minsan yung mga personality pala ng ibang tao, especially tayo din. So we need to discover kung saan tayo doon. Tayo ba is slow learner? Tayo ba ay fast learner? Tayo ba ay nare-retain sa memory natin yung naintindihan natin, naunawaan natin? Diba mga ka-shoppers? Yun yung gusto natin na maunawaan dun sa bawat isa. Kasi character traits kasi yan ng isang tao. So, mag-a-adjust ka. Meron naman tao, sobrang haba ng pasensya. Grabe, kumbaga, parang akala mo hindi marunong magalit di ba? Meron naman tao mainipin. Di ba? Konting mo lang, inip na kagad. So, magkaiba yon sa isang taong mainipin, sa isang taong mahaba ang pasensya. Meron naman tao magagalitin. Konting lang, inis kagad, galit kagad. Di ba? Nagdadabog kagad. Okay? May mga ganun So, tayo din yung mag-a-adjust mga ka-shopper. Tayo din yung mag-a-adjust because we are facing different kinds of character traits of different people. Sa dami ng members mo, okay? Kasi kay EMS, we have 42,000 shoppers. Tapos may mga tao naman talaga na talagang proud. Kung may nagawa kang maganda, they are proud. Kumbaga, they are praising you.
ina-idolize ka doon sa ginawa mong maganda. Pero meron namang tao sa kabila ng gumawa ka ng maganda, ng mabuti. Naiinggit naman. Kumaga parang every time na parang sa iba proud, sa iba okay. Kaya lang problema, bakit minsan gumawa ka na ng mabuti, kinakainggitan ka pa ng iba. Mga ganun eh. So, siyempre may mga tao naman na actually sabi nila, mahirap baguhin daw yung ugali pag nakagawian na. Pero sabi ko nga pray lang tayo kay God. Pag si God yung ating hiningan ng guidance na mag-guide sa atin. Magagawa natin kung ano yung dapat, kung ano yung tama, mga ka-shappers. Importante po yan dito sa organizations natin, sa pagsasama-sama natin dito kay EMS. Okay? Kasi para maiwasan po yung pagiging greedy. Okay? Kasi siyempre, pag nabigyan ka na kasi ng title, ng positions, ng authority, minsan kasi nagagamit yung authority, nagagamit yung power, yan. So nagagamit yung positions, nagagamit yung identity sa personal interest. So hindi po tayo nagsasama-sama kay EMS para magkaroon po ng personal interest. Dapat pangkalahatan. Kasi we have a goal, okay, to target 110 million Filipinos to be part of this consumer empowerment. Tayo po yon. Ikaw, ako, tayo lahat, gumagastos tayo. So we will encourage all Filipinos. Andiyan ang kamag-anak natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, kaibigan natin, di ba? Ka-workmate natin, ka-churchmate natin, mga ka-Facebook, ka-TikTok, ka-social media accounts. So yun po, marami. So we can spread it. We will use the technology. So kaya nga, lahat ng mga series natin, sabi ko nga, meron tayong mga series kasi ng ginagawa, EMS Talk Show episode. Daily program na yung ginagawa natin. So, tapos recorded po ito. Ina-upload natin ito sa YouTube. Tapos binibigyan natin ng raw file sa Google Drive yung mga members natin para pwedeng reviewin itong topic at discussions natin. Kasi mas maganda yung malalalim na topic yung napag-uusapan natin, kagaya ng mga ganito, mga ka-shoppers. Kasi importante yan. Kasi ang pinaka-main goal talaga natin, maging financially stable, makalaya tayo lahat sa kahirapan. Okay? Yung hindi mo na problema yung finances mo. So how can you be stable financially kung yung kinikita mo naman ay hindi nakakasapat or kulang pa sa iyong mga gastusin araw-araw? So wala tayong kinikita, limited yung ating income. Ano ba dapat ang maging resources natin sa ating pangkabuhayan? Maraming way ng opportunity. Hindi naman po sinasabing EMS lang. EMS is one. Makakatulong po si EMS. Kasi nagtatrabaho ka, employed ka. You're working 8 hours every day. You're earning minimum salary. So habang nagtatrabaho ka, all we wanted is yung tinabaho mo, yung sinweldo mo ng 15.30, idaan mo sa mga merchant ni EMS yung gastos mo ng karne, ng gulay, ng bigas, ng pagupit, ng load, etc. So, susundan mo lang yung simpleng pattern kay EMS. Ano ba yung simpleng pattern? Diba? Pag bago ka pa lang, mag-join doon sa nag-invite sa'yo, create ka ng account, tapos mag-activate ka ng Suki card mo para activated yung account mo, 150 pesos lang. Tapos mag-participate doon sa kita sa program. So, find in your area na mga magiging merchant natin kung wala pa. Para every time bibili ka doon, kumita yung tindahan, pero ikaw na consumer, kumita din. Di ba simple lang mga ka-shoppers, no? Tapos, invite mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung kapitbahay mo. So sila ngayon, sila yung few people na under mo. Tapos, every time gagastos sila,
may kita ka sa gastos nila. So hindi mo kailangan iwanan yung trabaho mo kung ikaw ay nagtatrabaho 8 to 5. Kung ikaw naman ay engineer, hindi mo rin kailangan iwanan yung pagiging engineer mo. Di ba mga kasyapo? Ikaw ay call center. Hindi mo rin kailangan iwanan yung pagiging call center mo. All you have to do is to join, activate your Suki card, then mamili sa mga participating merchants mo. Tapos syempre, nag-uusap naman kayo ng kamag-anak mo. Pamilya kayo magsimula sa pamilya. You don't need to recruit them. All you have to do is to encourage them, i-refer mo sila na mag-avail lang din ng Suki card ni EMS para habang nagtatrabaho sila, yung kanilang gastos, may kinikita sila sa gastos. Di ba? Halimbawa, ang kausap mo naman ay insurance agent, real estate agent, car dealer. Diba? Habang nagtatrabaho yun, gumagastos yun. Habang nag-aalok yun ng sasakyan, ng bahay, insurance, etc., gumagastos yun. O, tapos, siyempre, i-introduce mo lang si EMS na yung gastos nila, gamitin nila si EMS para kumita rin sila sa gastos. Di ba napakasimple lang mga ka-shopper no? Ang daling unawain. Okay, ngayon, yung mga kaibigan naman natin na nagne-networking ng iba't ibang company, produkto, food supplement, pabango, kape, juice, etc. etc. O di ba habang nag-pay in doon, bumili ng package, may pairing, o di-encourage mo lang na mag-member ka kay EMS tapos activate ka lang ng Suki card na 150. Tapos, bumili sa mga participating merchant store. So ngayon, pararamihin talaga natin yan. Kasi one at a time. Kasi hindi naman lahat ng barangay sa buong Pilipinas, mape-penetrate agad-agad natin na magkaroon ng merchant partner na mabibilihan. Pero along the way, doon tayo papunta. Kasi we are 42,000 shoppers already and counting. At we have more than 1,100 store already and counting. At tuloy-tuloy na po yan. Kasi yung isang merchant na invite yung kapitbahay, shoppers, tapos may tindahan pala, edi i-merchant natin yung sari-sari store, yung grocery, yung palengke, yung lechon manok, yung fried chicken, yung natitinda ng kwek-kwek, diba? Ititinda ng buko, ng palamig, ng gulay, ng isda, ng karne, diba? May hardware, may drugstore, etc. lahat. So, kailangan lang talaga dito, naintindihan mo si EMS. So, every client that you will be invited, see to it na maimbitahan mo sila at mapakinggan nila para sila mismo makaunawa kay EMS, mga ka-shoppers. So, kasi pag ikaw yung direktang magpapaliwanag, kailangan muna kasi ganito kunin nyo muna po yung kanilang interest, yung kanilang time to listen. Hindi yung bira tayo ng bira. Diba? So, para at least, formal yung pag-i-introduce mo sa kanila. So, talagang binigyan mo sila ng importansya, hiningan mo sila ng oras, talagang mabibigyan kanila ng time, na kapag pinesent mo talaga properly, nasa proper forum ka ng explanation. Kasi kung nagmamadali ako, Mare, sandali lang. 5 minutes lang to. Parang nagmamadali. Actually, pag nagmamadali yan, hindi rin naman yan nauunawaan. So, kailangan maging professional tayo. Kasi we are offering a big business, a big opportunity that can cater 110 million Filipino. Simple lang naman yung program namin Simple lang yung program natin, mga ka-shoppers. Kita sa gastos mo at sa gastos ng iba. Simple lang yung word. Simple lang. Kikita ka sa gastos mo at gastos ng iba. So yung gastos mo, ikaw yon, may bumabalik sa'yo. Ang good news, lahat ng bibilihan mo na lang later on, maniwala kayo sa hindi. Bigyan mo lang ito ng ilang taon si EMS pa. Lahat ng kakilala mo na tindahan na binibilihan mo, EMS na yan. Walang hindi mag-EMS merchant kasi ang sekreto, dadami tayong shopper.
Pero mo 42,000 shoppers tapos 1,100 merchant. Eh, hindi naman kasi lahat may tindahan, pero lahat shoppers. Even may-ari ng tindahan, shoppers din. So doon sa 42,000, yung 1,000 plus doon, merchant yun, owner. Pero shoppers din sila. Kaya pag dumami, yung shoppers doon sa lugar mo, isolid mo na. Lalo na, halimbawa, sa lugar mo, sa city mo, sa barangay mo. Ikutan mo na lahat doon. Lahat ng kabarangay mo, lahat ng kapitbahay mo, lahat ng kaibigan mo, unahin mo kamag-anak mo. You need to invite. I-refer mo unang-una yung kamag-anak. But make sure, wag basta-basta in-invite mo lang sila. Wag din basta-basta i-encode mo lang sila. Hingin mo rin yung schedule nila. Hingin mo rin yung proper time. Kailangan may proper forum ka to explain EMS. Ngayon, kung hindi mo kayang magpaliwanag direkta, although we have video presentations, hingin mo yung time. Then, doon sa nag-invite sa isa sponsors, patulong ka na ma-assist ka para mapaliwanagan yung mga kamag-anak mo. Kasi minsan, pag ikaw nagpaliwanag, too much familiarity. Kaya minsan, yung iba hindi nakikinig. Pero kung invite mo yung nag-invite sa'yo, hindi naman kailangan physically papupuntahin mo eh. May messenger eh, may group call. Di ba? So, ibig sabihin, gawa ka ng 3-way call, 4-way call, tapos mag-messenger kayo, mag-video call kayo. May technology na mga ka-shoppers, hindi na yung magta-travel ka from one place to another, uubos ka ng 2 oras, 1 oras, kalahating oras, para lang mapuntahan yung physically face-to-face yung isang tao. Di ba? Kasi we need to maximize the technology. Kagaya ng ganito, wala naman ako sa lugar po ninyo. You are in a different parts of the world. Pero habang nagsasalita ako dito, napapakinggan niyo po ako. Di ba? Diyan sa FB Live. Di ba? Hindi man tayo nagkikita physically, pero nagkikita tayo mukhaan via video conferencing dito sa Zoom. Tsaka dyan sa FB Live. Di ba? Una-una, hindi kayo mamamasahe. Kasi kung mamamasahe ka, magastos yun. Ito, kasi kung pamasahe po, we will go to one place. Face to face. Di ba? Ngayon, kung pupunta tayo ng one place, tapos face to face, ang problema kasi dyan, ganito mga ka-shoppers, para at least mas maintindihan po ninyo. Okay. Ngayon, pag-attend tayo ng virtual meeting, i-trick nyo yung sarili nyo, you are in a physical place. Yun yung sekreto. Paano yun? Ganito yan. Halimbawa ako, nagsasalita ako ngayon dito. Naka-open yung camera ko. Malakas naman yung aking internet. Ngayon, kung mahina internet mo, syempre, magpapatay ka ng camera. But see to it, naka-headset ka or malinaw yung audio mo. Audio, napapakinggan mo ko ng maayos, malinaw. So, meron kang data, meron kang internet, something like that. Okay? So, ngayon, kung meron kang internet, malinaw naman ang internet mo na papakinggan mo ko ng maayos is better. Mas maganda kasi yung every time na meron akong sinasabi, naintindihan. Para lang yung teacher na nagtuturo. Face-to-face na ngayon eh. Meron din mga virtual. Yung pandemic. Diba? Nagtuturo yung teacher via computer. Technology na kasi. Tawag doon online teaching, online tutorial. Pero, para masabi natin na attentive ka, hindi sayang oras mo. Kasi kung, halimbawa, nagsasalita ako dito, nagpe-Facebook ka. May iba kang ginagawa. Okay lang yung may iba kang ginagawa, pero nakatutok yung audio mo. Pero hanggat maaari, 1 hour lang din naman ito. Bigyan mo na ng time. Kumbaga, full attentive na yung pakikinig mo para mas maintindihan mo, maunawaan mo. Ngayon, kung mahina talaga audio mo, ay ang internet, ang video mo,
malakas kumain ng data tapos nagbabuffering, nawawala-wala. Off mo yung audio, dapat off mo yung video pero yung audio mo malakas. Dapat naririnig mo ng maayos. 'Di ba? Kasi sayang po yung time and effort na nasa Zoom ka nga, nasa FB Live ka nga, tapos hindi mo rin naman napapakinggan ng maayos. Useless din yung time. Dapat hindi ka na lang umattend ng Zoom, hindi ka na lang ng FB Live. Kasi wala ka rin naman mauunawaan eh. Hindi mo rin naman maiintindihan. Tama? Ngayon, kaya doon sa training natin, doon sa modules natin, okay, na ini-implement, bibigyan natin ng proper schedule, proper time. Kaya, yun yung pinapractice namin. Even me myself, I need to practice yung mga dapat nating gawin. Halimbawa, pag nag-training na tayo kasi ilo-launch na natin yung EMS Training Academy natin eh. So, gagawin natin prior to the schedule, prior to the, hindi lang yung basta kumunik ka. So, ipe-prepare mo yung place mo. Maayos pa internet mo, okay ba? Ngayon, pwede kang maglagay ng background doon sa computers mo, sa laptop mo, o kaya sa cellphone mo. Then, para maging ang dating para tayong physically face-to-face, mag-open tayo ng camera pagdating sa official training natin. Okay? Kasi pag nandun tayo sa official training natin, nakatutok yung bawat isa, naintindihan ng bawat isa, nakita ng bawat isa, at nakakapag-conversation bawat isa. Yung mga pumapasok ay well-monitored. Diba? Kumbaga, ibig sabihin na-assess yung mga pumapasok sa Zoom, saka yung mga nakikinig sa FB Live. Hindi lang basta connect. Diba? Lagay mo ng isang proper place. Umupo ka, lagay mo sa isang table yung cellphone mo, tapos makinig ka ng maayos, panood ka ng maayos. So, it's one way to help yourself to grow. Kasi kung pinapractice mo ng ganon, walang disiplina sa sarili. Diba? Hindi na nga tayo face-to-face physically. Yung physically na nga lang yung sinabi ng speaker, minsan hindi mo pa masyadong na-gets. Diba? Tapos nagsasalita kami, yung mga speaker natin, yung mga facilitator. Tapos ikaw naman, may iba kang gawang ginagawa, kaya minsan di mo naintindihan. Minsan nga, naipaliwanag na yun Tapos may nagtatanong, yung tanong niya, nasagot na doon pa lang sa paliwanag. Kung attentive yun, di niya nagtatanong yun. Diba? Ako, tinatamaan ako ng ganun Kasi when I attended some of different trainings, ang dami ko talaga natutunan. Kasi, pag hindi ka pala nakofocus, hindi mo rin naman talaga magigets. So, nakakagilty lang. Maraming tayong mga bagay-bagay na dapat matutunan. We need to adjust. We need to improve ourselves. We need to develop. Advice po yan sa ating lahat mga ka-shoppers, even me myself. Ako kasi, pag nag-talk ako, lulod ako, tapos magpe-pray, I will ask guidance from God. Sabi ko, Lord, ka na po bahala sa aking mga sasabihin. Ikaw na ba bigay ng mga continuous outline na ako sasabihin, naniniwala ako kasi sa wisdom mo, may deliver yung dapat ma-deliver. Ganon. So wala ka naman akong index card or script or pattern na sinusundan. Basta lang I always pray to God. Tapos I let the Holy Spirit flow. Ganon na nangyari. Kaya pag nire-review ko yung aking talk show, kasi siyempre, inaano namin yan ini-edit namin ilalagyan namin ng yung first video, tapos yung last video na pinagsasama-sama namin. Tapos pinapasok namin yung buong sessions nitong MS Talk Show. So, napapanood ko yun. Nire-review ko ulit yun. Para at least, mapakinggan ko ulit yung aking sinabi. Minsan, piniplay yan ng mga facilitator natin sa ibang mga sessions natin, di ba? Nakipapakinggan nyo naman mga ka-shoppers. So ako naman, pagpasok ko ng FB Live, pinapakinggan ko rin yung aking sinasabi. So ako mismo, natututo ako doon sa sinasabi ko. Minsan, iniisip ko,
parang meron ako hindi nasabi. Kasi bila ko naisip na maganda pala ko ito yung aking nasabi. Yung pinakinggan ko, nasabi ko pala. Shopper. So talagang nakakamangha ang gawa ng Diyos sa atin. Kaya yun yung dapat na makita ng bawat isa, maunawaan ng bawat isa. Kasi para sa atin din to mga ka-shopper. Sabi nga, many are called but few are chosen. Hindi naman lahat talaga mabibigyan ng mga ganong pangunawa. Pero lahat naman ay pwedeng matawiran ng ganong pangunawa. Kasi di mo naman alam nung pinanganak kayong 1+1 eh. O nung tinuruan ka, alam mo na yung 1+1. O susunod, 1 minus 1. Pati yung minus, alam mo na eh. 1 times 1, alam mo na rin. 1 divide 1, alam mo na rin. Yung mga hindi mo dating alam, sis may nagturo sa'yo, nalaman mo na. Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, hindi mo kabisado, hindi mo alam yung paano pumunta ron. Binigyan ka ngayon ng instruction. O ganito gagawin mo ha, ituturo sa'yo saan yung tamang daan. Anong signboard, anong sasakyan, saan ka bababa, o di mo ba? Hanggang sa matuntun mo yung pupuntahan mo. Di ba? May nag-guide sa iyo eh. Halimbawa, nagda-drive ka, hindi mo kabisado yung daan, may kasama ka. Ituturo sa'yo, o kumaliwa ka dyan tayo dadaan. Dire-diretso lang, dire-diretso. Pagdating doon, dalawa lilikuan doon, may kaliwa, may kanan. Kanan naman tayo kasi doon ang daan pa. So, hanggang sa ikaw naman ngayon, makakabisado mo ngayon yung daanan. Na darating yung time, ikaw naman yung magtuturo. Kasi kabisado mo na, alam mo na. Nakukuha niyo po yung simpleng analogy mga ka-shoppers. Dati hindi ka naman marunong magluto ng kanin eh. Di ba? Dati nga, nung naalala ko lang, tinuruan ako ng nanay ko na magluto ng bigas. Sabi ko, ma, magta-timer ako, sandali lang. Kasi sabi niya, hugasan ko yung bigas. Tapos after that, i-drain. 2 hugas. O tapos yung pangatlo, susukatin mo na ng daliri. Ang turo sa akin na daliri, yung susukatin mo yung lalim ng daliri, yung bigas. Tapos, iangat mo yung kamay mo, ilalagay mo sa pinakaibabaw ng bigas. Tapos yung sukat ng daliri mo, doon mo lalagyan ng tubig. Yun. Huwag sobra, huwag kukulangin. Kaya lang, minsan mag-a-adjust ka kasi hindi naman pare-parehas ng bigas. May bigas na maalsa. Kaya titingnan mo yung bigas kung maalsa. Pero naman, may bigas naman na buwaghag. Pero naman, may bigas naman na malambot. Kailangan konti lang yung tubig kasi sobrang lambot siya. Pag sumobra siya, malalata na. Pero naman, tama naman yung sukat mo ng bigas, pero nung naluto, matigas. Yung pala, maalsa siya. So, kailangan dagdagan mo pa siya ng tubig. Diba? Para hindi siya matigas nung naluto. Kasi, kailangan niya ng maraming tubig kasi nga, maalsa siya. Ganun mga ka-shopper, di mo ba? So, marami tayong bagay-bagay na dapat maintindihan, maunawaan sa mga ganitong bagay. Kasi dapat, meron tayong nauunawaan ng mga hiwaga galing sa Panginoon. So, yung mga ganyang bagay na simple, pero pag naunawaan natin, tapos in-apply natin kay EMS, talagang makakabuild tayo ng solid foundations ng organizations natin. Yung grupo na hindi lang basta EMS shopper, pero ito ay knowledgeable, well-trained, guided, tapos well-informed, tapos every time nagdi-decision ay firm, hindi ningas pugon, di ba? Hindi nagsasayang ng oras, hindi laging mamaya na yan. Hindi na yung may manyana habit. Hindi mo bang kung talagang may pagkakataon na gawin na ngayon, hindi na nagsasayang ng panahon, hindi na nagsasayang ng oras. Di ba mga ka-shopper? Kasi syempre, gumugugol din tayo eh. Ito namang mga natututunan natin mga ka-shoppers. Bunga ito ng wide research. Nanonood kami ng mga word of wisdom sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Talagang
kinukuha namin yung link, tapos pinapanood namin yung video, resource video person, tapos pinupulot namin yung magagandang mensaheng sinasabi. Ayan. Kaya naibabahagi din namin sa inyo. So, siyempre, wisdom naman ni God dyan. Hindi naman kasi yan yung yung bigla na lang binigay sa iyo ni God eh. Hindi. Magbibigay si God ng mga resources. Diba? Ba't ka ba naging magaling matutong magluto? Diba mga ka-shoppers? Kaya ka naman nagaling magluto kasi pinag-aralan mo magluto. Tinry mo magluto. Kung paano magluto ng masarap na adobo, masarap na menudo, masarap na kaldereta. Diba? May mga mixture, tapos may mga tamang timpla, diba? May tamang gisa na gagawin mo sa process. Kasi yung process napaka-importante. Hindi naman nandyan lahat ng kumpleto, Ricardo, okay na eh. Basta mo na lang ilalagay yung buong recipe, lahat ng mga sangkap ng isang sinigang. Lagay mo kagad yung kangkong, yung baboy, lahat. Lagay mo ng tubig. Hindi siya sasapat. Hindi siya matitimpla ng maayos. Kasi siyempre, lata na yung gulay, pero yung baboy matigas pa. Unahin mo muna yung baboy. Unahin mo muna yung baka. Unahin mo muna yung manok. Siyempre, gigisa mo na muna yun. Diba? Gigisa mo na muna yun. Sa bawang, diba? Sa sibuyas, etc. etc. So, what I'm trying to point out to everyone, lahat po may tamang proseso. Dapat yung unang proseso, yung unang step, para hindi ka mahirapan, gawin mo kagad. Kasi mahirap magja-jump ka kagad sa level 2, pero hindi mo naman nadaanan ang level 1. Mahirap yun. Parang sagdanan lang yan. If you're not capable na hindi naman malaki ang height mo, mataas ang height mo, para humakbang sa second na baitang ng tulay o ng hagdan. Mahirap. Pero yung first step magaan. Yung unang hagdan, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, hanggang sa makaakyat ka na doon sa second floor. Basta one at a time. Baga, dahan-dahan, simplified lang po natin mga kasyo. Kasi hindi natin kailangan i-complicate yung bagay-bagay. Kasi pag kinomplicate mo pa yung bagay-bagay, ikaw rin naman mahihirapan. Do it in a simple way. Simplihan lang po natin mga ka-shoppers yung mga bagay-bagay. Kasi sabi nga, the most easiest way, kahit mahirap, gawin mo siya ng simple lang. Walang mahirap na bagay. Basta nagagawa mo siya ng smooth. Walang mahirap na bagay pag kabisado mo na. Kahit anong dali niyan, pag hindi mo kabisado at wala kang knowledge, mahirap yan. Diba? Halimbawa, yung mekaniko na sasakyan. Pag binaklas niya yung makina, tinanggal yung mga tornilyo kung saan niya tinanggal siya, paano niya ikakabit? Sa atin na hindi naman mekaniko, pag tiningnan mo, parang, ano ba naman yan? Ang hirap-hirap naman yan. Sa atin yun. Pero sa kanila, simple lang yan. Diba? Ilang oras lang yan. Mababalik na yung buong makina ng sasakyan. In place. Walang maiiwan na isang tornilyo. Lahat nakakabit yan. Lahat yan na isara ng maayos. Na ilak ng maayos. Diba? Yun naman ang importante na maintindihan natin. So, lahat talaga ng bagay, kailangan maintindihan natin dito kay EMS mga ka-shopper. Napaka-importante po noon kasi nasa sa atin din naman yan eh. Kaya, practicein po natin na matuto, practicein po natin na mag-aral, unawain, intindihin ng mas malalim yung mga iba't ibang bagay na magagamit po natin sa buhay natin. Kasi,
Yun yung isa naman na legacy na pwedeng maiwan po ni EMS sa ating lahat. Yung mga ganitong topic, yung mga ganitong discussions, kasi may impact po natin to sa team natin. Pag yung mga team no, ganito ang knowledge, kumbaga, parang sa school lang yan eh. Nako, pag nag-aral ka ng UP, graduate ng UP yan. Di ba? Graduate ng UST yan, graduate ng Adams yan. Iba yung kung saan ka natuto, alma mater mo, pinagmamalaki mo yun. Iba yung graduate ka ng ganito, ng UST. Di ba? Oh, sa mga school natin, ganun eh. So kung ikaw naman, ikaw ay learn sa EMS Training Academy, nako, grabe ang training dyan. Ibig sabihin, marami tayong matututunan talaga. Hindi lang basic. Di ba? Kumbaga, mas marami. Kaya nga kami nung time namin dati, makwento ko lang po nung time ng Forever Living sa networking. Grabe naman doon. Well-trained talaga doon. Pag-train ka ng Forever Living, solid yung pag-build ng grupo mo, ng network. Grabe talaga ang training. Talagang hinahasa ka talaga sa training. Kasi a company without a training, it will die a natural death. So dapat ang kumpanyang sasalihan nyo po, mga ka-shopper, yung equip yung mga member sa training. Pero kung puro pay-in lang, pera-pera lang, ko, short term lang yan mga ka-shopper. Ako na nagsasabi. Short term lang yan. It will last for a lifetime. At maraming company nagsara agad, mga ka-shoppers. Kaya importante, dapat maintindihan natin yung ating pinapasok. Maunawaan natin yung mga company. So unang-unang tatanungin nyo, kung yung company ba, mayroong solid training talaga. Yung iba sinasabi free training, pero wala naman. Puro seminar lang, puro presentation lang, puro marketing plan lang. Eh given na yun eh. Yung marketing plan, yung company profile, yung product profile, normal yun eh. Basic yun mga ka-shoppers. Kung yun at yun lang din naman, tapos hindi kayo natitrain na talaga ng mas intensive, okay? Kumbaga, walang special doon sa mga dinidiscuss. Hindi ka talaga dumadaan sa proper training. Basic presentations lang ang laging ginagawa. Okay? Tapos, ang company mismo walang initiative. Pag ang company walang initiative sa training, yung mismong management doon, yung mismong nagpapatakbo noon, di ba? Weak yun. Weak. Ako na nagsasabi mga ka-shoppers. Weak ang management ng company pag mismong company management itself walang ini-implement na trainings. Kasi sila mismo sa management, they are not equipped with a proper training to manage a company. Kagaya po ni EMS. Sa atin po kasi mga ka-shoppers, we are experienced. We are decade of experience. So, ang inyong lingkod po, Coach RVC. So, I used to be a training, okay, consultant on my previous companies, mga boss ko. So, kami yung nagtitraining. Kami yung nagmo-motivate, kami yung nagpapacilitate. Mga decade of experience na. Tapos, we used to be a networker. Ibig sabihin, pag-build ng network grupo, experience na po namin, dinaanan namin. Hindi kami yung mga owner ng company na negosyante lang traditional, wala namang experience mag-networking. Nagtayo ng networking, pinakilala, mayaman to. Kaya wala din because they don't know, di ba? The heart of being a networker. Wala silang experience, hindi nila dinaanan. So kailangan daanan natin. Kailangan experience ka. Sabi nga nung isang napanood ko sa isang success story ng traditional business niya, kasi marami siyang mga outlet ng kanyang businesses eh. Mayroon siyang branches ng mga bake shop, tapos lechon manok, fried chicken, ganyan. Sabi niya dapat bago ka mag-manage ng isang store, hindi ka mag-hire ng manager, ng supervisor. Ang gawin mo, ikaw mismo, mag-umpisa ka bilang crew, ikaw. Hindi ka pwedeng mag-franchise sa business niya
kung ikaw mismo hindi ka natutong mag-improve. Ikaw yung magpe-prepare ng manok, maglilinis ng manok, maghihiwa ng manok, magmamarinate ng manok, magpiprito ng manok, magkakahira, ikaw yon. Tapos, ipopromote mo yung sarili mo kasi you are the business of your own business. You are the boss. Sabi sabihin, kung ikaw magtatayo ng business mo, dapat hands-on ka. Simula sa pinakamababa na trabaho, dapat kabisado mo kasi to become an effective CEO, effective entrepreneur, effective owner, kailangan lahat ng tinatrabaho sa ilalim mo, knowledgeable ka. Knowledgeable coaches pero hindi ko sinabi kayo lahat yung gagawa. Ikaw na cashier, ikaw na lahat. Hindi mo magagawa yon. So meron tayong duplication process na gagawin. Okay? Kaya nga nag-hire tayo pero experience mo sa ilalim, pataas, kaya masasabi mo you're an effective CEO kasi maiga-guide mo yung crew mo kung ano yung tamang proseso, yung staff mo, may tuturo mo sa kasi dinaanan mo eh. Di ba? Ako kasi halos lahat na experience ko eh. Di ba? Kasi naging utusan din ako ng boss ko. Naging runner po ako. Liaison. Punta dito, punta doon. Kaya kabisado ko eh. May experience ako ng pagpupunta ng mga dokumento. Di ba? Tapos, hindi lang yon. Pagdating sa paglilinis sa loob ng opisina, dinaanan ko rin yun. Mag-map, mag-janitor, maglinis. Dinaanan ko lahat yun. Kabisado ko lahat yun. Nung time nga na nagmamap kami doon sa dati naming company. Kasi may experience talaga naman tayo. Siyempre, part ako noon. Ako yung may idea. Yung mga failure natin ng mga trial and error na company. That's why we perfectly EMS. Diba? Siyempre, may nagpunta sa amin doon, mayaman. Tapos nagmamap kami, pawis na pawis pa. Naka-t-shirt lang. Tinatanong yung may-ari. Diba? Can I talk to the owner of this company? Because we want to promote our company and product with this prestigious advertising company. Kasi sa advertising kasi kami that time. Sige po, sandali lang po. Nagbihis kami. Pagbalik namin, dalawa kasi kami nun eh. Magandang umaga po. Ano po may paglilingkod? I told you, I want to talk to the owner of the company. Yes ma'am, kami na nga po yun. Mahiya po siya. Hindi niya alam kami yun eh. Makwento ko lang sa inyo mga ka-shoppers. Ganon, yun yung nangyari. Kaya nasabi sa kami kasi, hindi kasi kami na-train na may gap. Hindi porket kami, ako yung founder, kami yung may-ari, may gap. Kumbaga, president yan, CEO yan, cannot be rich yan, mahirap maabot yan. Marami mga schedule. Hindi yung gano'n. Mga ka-shoppers. So, importante yon. Okay? So, yun yung ating nakita at naintindihan at naunawa. So, yun po yung ating na-impart po sa ating mga ka-shoppers. So, naikukwento ko sa inyo yung experience natin kasi this is a living testimony, mga ka-shoppers. So, yan. So, salamat sa Diyos, mga ka-shopper. Na-impart natin yung magandang informations natin. Sana'y makatulong po ito sa ating lahat. So, dito po tayo nagtatapos. So, 10:05 na po ng umaga. So, it's August 22. So, salamat po sa Diyos, mga ka-shoppers. Diyan sa FB Live po. At dito sa Zoom, shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga. Okay, so patuloy po natin na humingi ng guidance kay God at pati yung mga members natin. Let's duplicate more shoppers and merchants all over the country. So hanggang dito po tayo, Coach RBC. Bumabati sa atin ng magandang araw, anumang oras. Ito makarating sa inyo yung ating presentations. Itong EMS Talk Show episode natin. Okay, sa iba't ibang panig ng mundo. So, salamat po sa Diyos and to God all be the glory, mga ka-shoppers. Hanggang sa muli sa mga susunod na presentation. Salamat po sa Diyos, mga ka-shoppers. God bless po. Salamat po sa Diyos.